Mas natatakot silang ipatupad natin yung Philippine Maritime Zones Law. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. China umalma dahil sa takot sa bagong batas ng Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Tinawag ng Chinese Foreign Ministry ang pagpasa ng Senado ng Maritime Zones Act bilang isang pagtatangka na ipagpatuloy pa ang illegal na arbitral award sa South China Sea. Sa isang press conference, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, na napansin ng China ang mga kaugnay na pag-unlad sa pagpasa ng panukalang batas, inaprubahan ng Senado, noong huling bahagi ng Pebrero, sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill No. 2492, isang landmark na panukalang batas na naglalayong magtatag ng Philippine Maritime Zones. Inakusahan din ni Mao ang Pilipinas na nagpasimula ng internasyonal na arbitrasyon na lumabag sa mga internasyonal na batas. 菲律宾参议院通过所谓的海洋区域法案，妄图以国内立法形式固化南海仲裁案非法裁决，把中国黄岩岛和南沙群岛大部分岛礁及相关海域非法纳入其海洋区域，严重侵犯中方在南海的领土主权和海洋权益。中方对此坚决反对，已向菲方提出严正交涉。我愿重申中方立场如下：5. 中方敦促菲方切实尊重中国领土主权和海洋权益，立即停止采取任何可能导致争议扩大化、局势复杂化的单方面举动，尽快回到通过谈判协商妥处分歧的正轨，与中方一道维护好双边关系大局和南海的和平稳定。 Si Tolentino ang namumuno sa espesyal na panel ng Senado sa Maritime at Admiralty Zones. Siya rin ang nag-sponsor ng Senate Bill No. 2492, o mas kilala bilang Philippine Maritime Zones Act. Walang karapatan ng China na pigilan at evito ang pagpasa ng Pilipinas ng Maritime Zones Law. Sinabi ni Senador Francis Tolentino noong Miyerkules. Sinabi ni Tolentino na ang Philippine Maritime Zones Law ay hindi lamang ayon sa batas, ngunit kinakailangan. Para kay Tolentino, ang sinabi ng China ay nangangahulugan na sila ay maingat sa Maritime Zones Law ng Pilipinas. Naniniwala rin siya sa patuloy na pagsalakay ng China, may matinding pangangailangan na agad na maipasa ang panukalang batas. Yung meeting, yung statement ni Mao Ning kahapon, ginanap doon sa okasyon ng turnover ng Chinese government ng donation nila na ginanap sa State Palace of Mongolia. Coincidentally, yesterday, bisita natin yung mga Mongolian members of parliament. Coincidentally, yesterday also, ang naghatid doon sa mga Mongolian members of parliament ay yung ating ambassador sa Beijing, Flor Cruz. So nagkataon lang ito at binatikos ni Madaw Mao Ning yung Philippine Maritime Zones Law, na ang sabi niya ay ito raw ay lumalapastangan sa kanilang mga pag-aari sa karagatan sa South China Sea. Ay ang reaction ko doon, ang sabi ng China, dapat daw hindi nilagay sa Maritime Zones Law natin yung arbitral ruling, pero mali. Ang sabi ko po, ang statement ko po ngayon ay ang Maritime Zones Law ng Pilipinas ay hindi lamang lehitimo kung hindi kinakailangan. It is not just lawful, but it is imperative. And China, at anuman ang pagtutol ng China, ay dapat matugunan ng walang pag-aalinlangang tugon at pagtatanggol sa ating karapatan sa soberenya at pagsunod sa resulta ng arbitral ruling ayon sa international law. So ulitin ko, kahit ano pong yung pinasa nating batas noong nakaraan linggo, yung Philippine Maritime Zones Law, kausap ko na po yung House counterparts natin at nagmi-meeting sila ngayon sa lower house. Kung ito po ay maaprubahan ng batas, wala pong karapatan ng China na i-veto ito.
Ang gusto nila parang sila yung may veto power. Hindi po bilang isang malayang bansa na may sariling kasarinlan, hindi po mapapahinto ng China ang Philippine Maritime Zones Law. Pero kung may papasa ito sa lalong madaling panahon, mas mainam po. Dahil sa nangyari noong kahapon, isang araw doon sa West Philippine Sea, sunod-sunod kasi. Simula nung ipasa natin yung batas, ewan kung nagkataon, sunod-sunod, nagkaroon ng incidental, 2 barko na masyal sa talampas ng Pilipinas, sa Benham Rice. Tapos yung resupply mission ay binomba at sinagi pa ng Coast Guard vessels ng China. So, tapos ngayon, may reaction pa ito may statement pa ito si Madam Mauning. So, nabahala na po sila dun sa Maritime Zones Law natin. Nagre-react na sila. Parang lumalabas, natatakot silang ipatupad natin yung Philippine Maritime Zones Law. O pag tayo ay tumugon doon sa kanilang hiling na wag nyo nang ituluyan, edi para tayong nagpavito. Di ba, ang pwede lang naman magbito ng batas natin ay ang Malacanang. O hindi naman siguro Beijing ang magbibito. Alam nyo yung babatikos nila sa Philippine Maritime Zones Law ay pagpapakita na kinikilala nila. Pwede nilang hindi ito pansinin eh. Pero ito, kino-quote nila, binabaliwala nila, ayaw nilang tanggapin. Ibig sabihin, kinikilala nila by their own standards, though they are trying to put a semblance of insignificance, but the way they are acting is that they are worried as to the future ramifications and consequences, which the international community will collectively bear brunt on them. Titingnan yung Philippine Maritime Zones Law, kasama na yung Benham Rice eh. Dati hindi po napapansin yung Benham Rice, di ba? Pinalitan natin ang pangalan, yung talampas ng Pilipinas. Ngayon, doon muna sila unang nagpunta. Last week, Benham Rice, di ba? Yung 2 barko, yung research. Kasi nakalagay doon sa Maritime Zones Law natin, yung jurisdiction natin sa Benham Rice, at kailangan nila ng permiso kung kailangan nila mag-conduct ng scientific research doon sa ating exclusive economic zone, doon sa eastern seaboard ng Pilipinas. Dapat mapabilis na ito. It should trigger the immediate passage of this measure, and it should not place us all in a position of being bullied and being vetoed even before we attempt to pass this legislation. Hindi dapat tayo matakot. Tungkol naman sa pambubuli ng China, sinabi ni Tolentino na sigurado na ang mga pagkakataong ito ay hindi na magtatagal. Hirit naman ni Mandaluyong Representatives Netali Gonzales, chair ng House Special Committee on the West Philippine Sea, na walang karapatan ng China na pigilan at manggialam sa batas na ito. Sa Philippine Maritime Zones Act, obviously China is opposing the said bill, and they were claiming na it goes against the provisions of the international law, particularly yung sa UN and of course yung UNCLOS. And ang panawagan din po nila, tigilan na raw po yung any unilateral move ng bansa, and instead focus on the bilateral relations with to work with China to settle the differences. Any thoughts po doon sa kanilang opposition sa bill? Hindi naman sila boboto rito eh. I'm just joking, but that's yan ang kailangan natin. So, regardless of their position, bakit naman tayo will be influenced by their position? What we need, what we should do. Ang China palaging gusto niya bilateral eh. Ayaw natin bilateral kasi lugi tayo sa bilateral eh. Kaya nga gusto natin multilateral. May mga yan ang palaging gusto ng China. Tayong dalawa lang mag-usap. Alam niyo naman, a diplomatic table, kung dalawa lang kayo nag-uusap, may pinag-uusapan kayo, isa lang naman ang rule dyan. Kung sino may armas, yun naman nanalo. No, ayun na may armas. Kaya ayaw natin nun. Kaya nga gusto natin multilateral eh. And yun. Kaya yun ang, we're moving towards that direction. Pero yung sinasabi ng China, this is
This is our country. No, this is our country. This is what we did, and we're going to do it for our country, not for China. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.